Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Gabi po, ito po ang latest update natin ngayong araw, November 12, 2025. Si formerly bagyong Verbena, ito nga po ay patungo nga po dito sa may parte ng Vietnam. At yung extension po ng kanyang kaulapan ay apektado pa rin po ang parte ng Palawan at ang ilang bahagi ng Mindoro provinces. Habang northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa northern Luzon at habang shear line naman ang nakakaapekto sa parte ng central Luzon hanggang sa parte ng Bicol region. At ayon nga po sa latest update ng ating European Center, iba yung pag-iingat at paghahanda ang parte ng Bicol region or dito po sa parte ng Visayas dahil po meron tayong isa pang posibleng bagyo. Medyo may kalakasan ng kaunti itong bagyo na to dahil posibleng umabot ng tropical storm category bago tumama sa ating bansa. At pero again, inuulit natin para paliwanag ko lang po sa ating mga supporters and subscribers. Ito pong advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan dahil magbabago pa po yan dahil malayo pa nga itong ating advanced weather forecast. Sa ngayon nga po, magiging maganda at maayos naman ang lagay ng ating panahon. Wala naman tayong inaasahan na malalakas na pagulan na posible magdulot ng mga pagbaha. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, by November 29, so expected pa rin natin shear line at saka northeast monsoon. Pagdating naman po ng November 30, ito na nga po, yung low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nga po natin, yung magiging direksyon niya ay pangat at itutulak naman po yan ng northeast monsoon. By December 1, nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility pero mataas na po ang tsansa niyan na mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo habang nasa labas pa lamang ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng December 2, ito po ay nasa eastern section ng Bicol region pero nasa labas pa rin po yan ng ating PAR. At pagdating naman po ng December 3, ito po ay patuloy na papalapit at posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ng December 3 ng gabi. Pagdating naman po ng December 4, nasa loob na po yan ng ating bansa. Kung mapapansin natin, ito po ay lumakas pa, at nag-intensify pa. At pagdating naman po ng December 5, dito nga po yan, kung mapapansin natin, pababa nga po yung kanyang magiging direction dahil nga lalakas yung pagbugso ng northeast monsoon. Itutulak ngayon po pababa itong posibleng si bagyong Wilma kung hindi nga magbabago yung senaryo. Patungo nga po yan somewhere dito sa may Bicol region or dito nga po sa may parte ng Visayas. Pagdating po ng December 6, mapapansin nga po natin yung pinakasentro niyan, possible nga po dito sa may parte ng Visayas or posibleng bumaba pa po yan or umangat ng bahagya. Magkakaroon po yan ng landfall scenario. Pagdating ng December 7, andito na po yan sa Sulusi at dito po ay tatama rin po yan sa parte ng Palawan at pag nandito na po yan sa West Philippine Sea, yan po ay mag-intensify pa at posibleng umabot po yan ng typhoon category. Kung mapapansin nga natin na as typhoon category, nasa nasa West Philippine Sea. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan dahil delikado na naman po itong ating minomonitor na sama ng panahon. Pero inuulit ko po, ito po ay magbabago habang papalapit dito nga po sa ating bansa. At magantabay lamang po muna tayo sa lagi nating ilalabas na advanced weather forecast para ma-monitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.